Minsan pa, ang mga tilon ay magbubukas muli sa bayan ng Cainta. Isang makasaysayang tradisyong Katoliko ang patuloy na binibigyang buhay tuwing Semana Santa, ang Cenaculo. Sa pamamagitan ng makulay na pagtatanghal ng buhay, paghihirap at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa likod ng matibay na pagkakaroon ng tradisyong ito ay ang samahang kusanayon, ang nagsilbing tagapagtaguyod at ilaw sa pamumuhay ng isang matandang tradisyong Katoliko. Ang Cenaculo ay hindi lamang isang pagtatanghal. Ito ay isang pamana at buhay na patunay ng pagkakaisa, pananampalataya at pagmamahal ng mga kompenyo sa Diyos at sa kultura. Hoy, tanda! Buhatin mo nga ito para sa akin! Ipagpamanhin po ninyo. Ako ay may nanay. Wala na maraming satsat. Sige, buhatin mo! Napakabigat ng baon para sa isang matanda. Ang mga Romano ba naman, hindi na inisip ang kalagayan ng matanda. Kabila. Palakarin mo lahat. Nakita po ba ninyo ang ama kong si Rahab? Siya ho'y naglalakad-lakad dito at kagagaling lamang sa sakit. Kanina pa ho namin siya hinahanap. Meron pong isang matandang lalaki dito kayo na at pilit pong pinabubuhat sa kanya ng mga Romano ang mabigat na baul. Ano? Wala bang tumulong man lamang sa kanya? Kaiigi lang niya. Baka siya mabinat. Ipagpaumanhin po ninyo. Puro mga bata at babae lamang ang nandito. At isa pa, natatakot din kami. Ama! Anong nangyari sa inyo? Nakita ko po siya nakahandusay doon sa tabi ng bahay ng isang senturyon. Naawa po ko, kaya tinulungan ko po siya. Salamat po sa pagdamay ninyo, Ginoo. Ina, bakit ipinabuhat pa ng Romano kay Nunong Rahab ang bahay? Na mas malakas pa siya kaysa kay Nunong Rahab, hindi po ba? Wala tayong magagawa. Ganun ang batas. Ang isang Hudyo ay maaaring utusan ng isang Romano upang sumunod sa kanya. Ang mga Romano, pati na si Herodes, ay panay ang pagpatong ng buwis sa atin. Hindi tayo makatutol. Wala tayong tinig sa pamahalaan. Ngunit, noong panahon ni David, ay tayo ang pinuno. Ama, baka may makarinig sa inyo. Oo nga, anak. Ngunit baka tayo mapahamak. Nasaan ang pangako mong tagapagligtas? O Panginoon! Amang, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Matutupad po ang pangako ni Yahweh at hindi niya po tayo pabayaan. Hindi po ba ayon kay Malakias ay may isang maunang darating upang ihandaan-daan sa pagdating po ng Mesyas? Oo, naniniwala ako. Ngunit kailan? Kailan? Ano, Nathan?
nakahanda na ba ang pagkain at inumin? Malapit nang dumating ang ating mga panauhin. Opo, kanina pa po nakahandang lahat. Si Maria. Asan si Maria? Nakahanda na po siya. Ninihisan nga po namin siya, kaya lang nahihiya siya. Ang batang yan, oo. Hindi sanay sa ganitong bagay. Palibasay, lumaki sa templo. Ngunit, hindi na dapat natin siyang pabayaan pa. Patay na si Joachim at Ana, ang kanyang mga magulang. Wala nang mag-aalaga sa kanya. Oh, narito na sila. Magandang araw naman sa'yo. Si Maria. Tawagin niyo na si Maria. Narito na siya. Ngayon, ay umpisahan natin ang pagkakasunduang ito. Panginoong Diyos, na may gawa ng langit at lupa, pagpalain mo po ang araw na ito para sa dalawang anak mong nag-iibigan. Naway maging tapat sila hanggang sa dumating ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib at maging tapat sa kanilang sumpaan. Amen. Amen. Maria, narito ang singsig. Tagisag ng katapatan ko sa iyo. Salamat, Jose. Ngayon, ay pinag-isa na kayo sa mata ni Yahweh. Subalit, alam ninyo ang kaugalian. Hindi kayo maaaring magsama muna sapagkat kinakailangan manatiling birhen ni Maria hanggang dumating ang araw ng inyong kasal. Nauunawaan ko po. Kelly, nakahanda ng hapag. Tayo nang kumain. Jose, mga kasama, tayo na. Ipagdiwang natin ang araw na ito para kina Jose at Maria. Tayo na. Hoy! Anong kaguluhan ito? Mga rebelde kayo, no? Hindi po. Pinagdiriwang lang po namin ang pagkakasunduan magsing irog. Hindi po kami mga rebelde tulad ng akala ninyo. Sige mga kawal, siyasatin at kunin ang mga armas! Panginoon, wala po silang mga armas. Maaaring totoong sinasabi nila. Sinasabi ko na sa inyo, gawain namin mga Hudyo ang mga ganito. Kayo, wag niyo susubukan mag-alsa laban sa amin. Hindi kayo papatawarin namin mga sandata. Isa pa, kung nagbabala kayong lumaban sa amin, ay parang na rin kayo nagpakamatay. Tayo na mga kawal. Handa na ba mananampalataya? Oo, nakahanda na sila. May bumabagabag ba sa'yo, Zacarias? Hindi. Wala. Naisip ko lamang. Sa tagal ng panahon ko ng paghihintay. At ngayon, na ako na ang napili. Ito'y malaking karangalan para sa'yo, Zacarias. Oo. Malaking karangalan para sa akin ito, Elgana. Ngunit, Oh, ano ang bumabagabag sa iyo? baka hindi ako maging karapat-dapat. Oh, walang kabuluhan. Ang mga sinasabi mo. Sa panig ng Diyos,
Baka hindi ako maging karapat-dapat. Dahilan sa hindi namin pagkakaroon ng anak ni Isabel. Marami rin namang mabuti mag-asawa na hindi binibiyayaan ng anak. Iyan ang aming laging panalangin. Ngunit, baka maaaring mayroong kaming nagawa na hindi nagustuhan ng Diyos. Bakit yan na pumapasok sa isip mo, Sarias? Alam mong hindi natutuwa ang Diyos sa sino man nag-iisip na sila'y kinamumuhian niya. Sige na. Lumakad ka na at mag-alay na ng insenso. Dakila ang araw na ito. Matapos ang matagal na panahon ko ng paghihintay. Ngayon ay ako na ang napili upang mag-alay ng insenso. Sino ka? Huwag kang matakot, Zacarias.
Dininig ng Panginoon ang iyong panalangin. Kayo ni Isabel ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Magiging dakila siya sa paningin ng Panginoon at hindi iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Mauuna siya sa Panginoon. Taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias. Sa ngayon, ipaghahanda niya ng isang bayan, ang Panginoon. Paanong mangyayari ito? Matanda na ako at ang aking asawa. Ako si Gabriel, na nagsasalita ng bili ng Diyos. At ako'y nautusan upang sabihin ang mabuting balitang ito. At dahil hindi ka naniniwala sa sinasabi kong ito, ika'y mapipipi at hindi makakapagsalita hanggang sa dumating ang araw na manganak si Isabel. Tagal siya sa loob. Alam niyo naman, sa loob ng mahabang panahon paglilingkod niya bilang saserdote, ngayon lamang siya napili upang mag-alay ng insenso sa silid na tinatawag na banal na banal. Oo nga, ang silid na yun ay hindi maaaring pasukin ni naman, kahit pa ang mga saserdote. Maliban lamang kung araw iyon ang pag-aalay ng insenso. Kaugalian ng mga saserdote ang magsapalaran o magpalabunutan kung sino sa kanilang mahihirang upang mag-alay. Karamihan sa mga saserdote ay nangamatay na hindi man lang nakakapasok sa silid upang mag-alay. Yung gayon, sinasamantala niya sa karis ng pagkakataong ito upang manalangin na matayimtim sa Diyos. Maaaring miling siya ng anak. Ngunit, hirap nang mangyari yun. Tanda na sila ni Isabel. Tama. Kaibigan, walang hindi mangyayari kapag inibig ng Diyos. Kaya maaaring tama ang sinabi mo. Sapagkat iyon na lamang ang kulang sa kanyang buhay. Ganun ba? Paraanan niyo siya. Aba! Pedro Zacarias! Ngunit parang may nangyari sa kanya. Tignan ninyo, kinikilos niya. Oo nga, hindi siya makapagsalita. Baka may kasalanan siya inihingi ng tawad at ayan na naging kaparusahan niya. Baka isang pangitain. Tama. Maaaring nakakita siya ng isang pangitain na ikinabigla niya. Tayo ng mga kasama. At ipamalitan na natin ito. Tayo na. Matuwa ka. Sumasa iyo ang Panginoon. Ipinagpala ka sa babaeng lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ika'y maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kaitaas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David at ang paghahari niya ay walang katapusan. Paano mangyayari iyon? Gayon, ako'y dalaga pa. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo
at lililiman ka ng kapangyarihan ng kaitaas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo. Natandaan mo ba ang kamag-anak mong si Isabel? Alam naman nating lahat na siya'y buo. Ngunit sa kabila ng kanyang katandaan, ay ngayon na ika-6 na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari sa Diyos. Ako'y alipin ng Panginoon, nangyari ba sa akin ang kanyang sinabi? Jose, saan ang tungo mo? Bakit marami kang dalang gamit? Sa bahay ng Nuno Jacob. May papagawa raw siya. Naroon ng mga gamit, kaya ako na lamang ang tutungo sa kanya. Ikaw, bakit ka narito? May suliranin ka ba? Wala naman. Ibig ko lang magpaalam sa iyo na dadalaw ako sa pinsang kong si Isabel na naasawa ni Zacarias. Sauda, malayo-layo rin ang lugar na yan. Sayang, kung kasal na sana tayo, ay masasamahan sana kita. Hanggang kailan ka naman mananatili doon? Hanggang makapanganak si Isabel. O sige, mag-iingat ka sana. O sige, Jose. Magpapaalam na ako. Zacarias? Maria? Halika, tumuli ka. Sumayo ang kapayapaan, Isabel. Pinagpala ka sa lahat ng babae at pinagpala rin ang iyong anak na dinadala sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Tiyata't alam mong ako'y nagdadalang tao rin. Oo, sapagkat pinuspos rin ako ng Espiritu Santo. At pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinapasabi sa iyo ng Panginoon. Tinadakilas ng Panginoon ang kanyang may kapal, banal ang kanyang pangalan. Sumayo ang kapayapaan, Zacarias. Isabel, ano ang nangyari kay Zacarias? Bakit hindi siya makapagsalita? Naku, Maria, mula nang makausap niya ang anghel sa templo, nang mag-alay siya, umuwi siyang ganyan na. Hindi kasi siya naniniwala magdadalang tao ako. Kaya iyan na nangyari sa kanya hanggang sa makapanganak ako. Gayunpaman, ako'y natutuwa sapagkat nilingap ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang kadustahan namin sa harapan ng mga tao. Mapalad si Zacarias sa pagkakaroon ng anak na magtataglay ng kanyang pangalan. Hindi Zacarias ang ipapangalan sa bata, kundi Juan. Juan? Subalit, walang isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan. Ang mabuti pa ay hudyatan natin si Zacarias at itanong kung anong ibig niya ipangalan sa bata. Tama. Bibigyan ko siya ng masusulatan. Panginoon Diyos ng kaitaasan, sapagkat dinalaw niya at tinubos ang mundo. Nakapagtataka! Nagsasalita na si Zacarias! Ang bata, magiging ano kaya anak ni Zacarias? At ikaw, sanggol, ay tatanggalin hari ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daranan. Halika, Maria. Halika, Maria. Dito tayo mamulot ang mga kahoy na panggatong. Maria, ano ba ang anak ni Isabel? Nako,
Isang malusog na batang lalaki. Malamang tuwang-tuwa si Zacarias, ano? Oo, isang himala ang kapanganakan nito, sapagkat ayon rito, isang anghel ang nagbalita nito kay Zacarias. Subalit, hindi siya naniwala hanggang siya'y matiti. Kaharap ako nang siyang muling makapagsasalita. Hindi mo masisisi si Zacarias kung hindi siya maniniwala. Isipin mo, matatanda na sila at isa pa, bawag si Isabel. Lahat ay mangyayari kung iibigin ng Diyos. Sarah! Maria! Anong ginagawa ninyo? Wala naman, Jose. Namumulot lang kami ng kahoy na panggatong. Tutulungan ko na kayo. Naku, wag daw, Jose. Sapat na siguro itong napulot namin. Oo nga, tayo na, Sarah. Baka hinihintay na tayo sa bahay. Sige, Maria. Muna ka na. At may pag-uusapan lang kami ni Jose. Magpapaalam na ako sa'yo, Jose. Ikaw, Jose, hindi mo na sinunod ang ugalian natin. Kaugalian? Anong ibig mong sabihin, Sarah? Hindi na may tatago ang pagbabago ng katawan ni Maria. Nagdadalang tao siya. At alam ko may kinalaman ka rito. May kinalaman ako? Hindi na bale, Jose. Ilang araw na lang ikakasal na kayo. Napaagar ang pagkakaroon ninyo ng anak. O sige, aalis na ako. Di yata't nagdadalang tao si Maria. Ngunit wala akong kinalaman doon tulad ng inaakala nila. Bakit kaya niya hindi pinagtapat sa akin ang nangyari sa kanya? At bakit kaya siya nagtaksil sa akin? Ang mabuti pa ilayuan ko na lamang siya. Lalayo na ako sa lugar na ito at hindi na muli magbabalik pa. Mas mabuti pang iwan ko na siya habang hindi pa kami kinakasal. Kaysa masakdal pa siya sa salang pangalon niya. Paalam sa iyo, Maria. Naway patawarin ka ng Diyos. Malayo na rin ang nalalakbay ko. At pagod na ako. Dito na lamang ako magpapalipas ng gabi. Ang mga bituin, para ba sila nakikiramay sa aking kasawian? Ngunit alam naman ng Diyos kung gaano ko kamahal si Maria. Ngunit ito lamang ang paraan upang hindi siya mapahiya. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria
sapagkat siya'y maglilihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at tatawagin mo itong Jesus, sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyayari ang lahat ng ito upang matupad ang pangako ng Panginoon sa mga propeta. Ang anghel! Nasaan ang anghel? Kung gayon, panala ang nasa sinapupunan ni Maria. Siya pala ang magiging ina ng Mesias. O Diyos ko! Patawarin mo po ako sa aking pag-alinlangan. Ngayon nakahanda na ako tumupad sa iyong mga bilin. Maraming salamat po. Makinig ang lahat. Narito ang kalatas mula sa emperador. Ang lahat ng mga mamayan ng mga bayang nasasakupan ng imperyo ng Roma ay inaatasang magpatala ng kanilang pangalan, kabuhayan at ari-arian. Ang pagpapatala ay isinasagawa hindi sa bayang tinirhan, kundi sa bayang pinagmulan ng angkan o lahi ng bawat isa. Ang sino mang sumuway sa kautosang ito ay pararatangang kalaban ng imperyo at may parusang kamatayan. Inaasahan kong malinaw to para sa lahat. Bakit hindi mo sabihin panibagong buwis na maya para sa amin? Kaibigan, ginoon ka. Mga kawal, dakpin na dalawang yan! Ayong dalawa, sino ang pinuno ng inyong kilusan? Magsabi kayo ng tapat, kundi ay! Di po! Di po kami mga rebelde! Kami po yung mga tulisang pagnanakaw ng kinabubuhay! Si Dimas! Si Dimas po ang pinuno! Sige mga kawal, dalhin sa bilangguan ng dalawang yan. Ganyan ang mangyayari sa sino mang magtatangkal lumaban sa pamahalaan ng Roma. Tayo na mga kawal. Paano yan, Maria? Kailangan magbalik ako sa Bethlehem sapagkat ako'y kabilang sa lahi ni David. Ako man ay mula sa lahi ni David. Huwag kang mag-alala. Sasama ako sa'yo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. O sige, tayo na at maganda sa paglalakbay. Pangalan? Asor po. At ito po ang aking asawang si Ezra. Kabuhayan? May-ari ng panuluyang bahay. Gina? Pangalan? Una po, mula sa lahi ni Amnon, na anak ni David. Kabuhayan? Isa po ang mangingisda sa Bethsaida. Gina? Pangalan? Jacobo po. Kabuhayan? Magsasaka. Gina? Pangalan? Enoch po, mula sa lahi ni Shobob na anak ni David. At ito po ang aking asawang si Melea. Kabuhayan? Kami po ay magsasaka sa bayan ng Betanya. Sige na. Pangalan? Jose po, mula sa lahi ni Solomon, na anak po ni David. At siya naman po ang aking asawa na si Maria, mula sa lahi ni Nathan, na anak din po ni David. Kabuhayan? Isa po akong alawagi sa Nazaret. Sige na.
Jose, hindi na yata ako magtatagal. Sumasakit na ang tiyan ko. Magtiis-tiis ka muna, Maria. Halika sa banda roon. Maghanap tayo ng matutuluyan. Matutuluyan. Jose, tumawag tayo sa bahay na ito. Talagang hirap na ako. O sige. Tao po. Tao po. Jose, mukhang nahihimbing na yata sila. Tao po. Tao po. Ano ba kayo? Gabing-gabi na nambubulahaw pa kayo. Ipagpaumanhin po ninyo, Ginoo. Kami po ay nanggaling pa po sa Nazaret at naparito po kami upang magpatala. Ngunit inabot po lamang kami ng dilim. Kaya nakikiusap po sana kami sa inyo na dito muna magpalipas ng gabi at aalis din po kami pagkaumaga. Lilinawin ko sa inyo. Makinig ka, tanda. Ang bawat silid sa pamamahay ko ay inuupahan. Kung may ibabayad ka, bibigyan kita ng silid na matutuluyan. Ngunit Ginoo, pagmasdan niyo po ang aming kalagayan. Kami po'y mahirap lamang po at ang baon po namin ay sapat lamang po sa aming pangangailangan. Ah, ganon. Mahirap lamang kayo. Eh bakit naghahanap pa kayo ng silid na matutuluyan? Diyan kayo sa labas. Napakalaki ng lansangan para sa mga tulad ninyo, pulubi! Maawa na po kayo, Ginoo. Malamig po ang gabi. At ang asawa ko po'y gagampan. Kahit isang maliit na lugar lamang po na maaari naming matuluyan. Maawa na po kayo. Sige! Subukan niyo pumasok kung ibig niyo masaktan. Ipalala pa ako sa aking mga aso! Nako, Ginoo. Huwag po kayong magalit sa amin. Hindi naman po kami namimilit sa inyo. Kami po'y nakikiusap lamang po. At kung hindi po maaari, kami magpapaalam na po. Sige! Lumayas kayo, mga kumpisit! Hoy, kayong dalawa! Bakit gabi na nasa lansangan pa kayo? May binabala kayong masama, no? Wala po. Naghahanap nga po kami ng matutuluyan. Taga saan kayo? Taga Nazaret po. Nagpatala po kami kaya po kami naparito sa Bethlehem. Ah, mga masunuring mamamayan pala kayo. Sige, ipagpatuloy ninyo. Ngunit huwag na huwag kayong gagawa ng kaguluhan dito. Maliwanag ba? Tayo na mga kawal. Doon, Maria. Tumawag tayo at baka sakaling patuloy na tayo. Tao po. Tao po. Ano po ang kailangan nyo? Gabing-gabi na, bakit hindi ba kayo magpahinga? Naghahanap nga po kami ng matutuluyan. Ang asawa ko po'y gagampan na. At pagod na po siya sa mahaba naming paglalakbay mula pa po sa Nazaret. Nagmula pa kayo sa Nazaret? Opo. Nagpatala po kami kaya po kami naparito sa Bethlehem. Ang ingay yan. Ezra, sino mga kausap mo? Mag-asawang taga Nazaret. Nakikituloy dito sa atin. Nakikituloy dito sa atin? Hindi maaari. Maliit lang ang bahay natin. Ginoo, magpaibang bahay na kayo. Magsisiksikan lamang tayo dito. Maawa na po kayo, Ginoo. Kahit isang maliit na lugar lamang po, maaaring manganak ngayong gabi ang aking asawa. Maawa na po kayo. Ang anganak pala ang iyong asawa. Eh bakit sinama mo pa siya sa iyong paglalakbay? Aba, Ginoo, kasalanan mo yan. Kaya huwag mo kaming gambalain. Ano ka ba, Azur? Maawa ka naman dun sa babae. Baka mapanak pa siya sa lansangan. Ikaw babae ka. Wala akong pakialam sa kanila. Huwag kang masyadong nagtitiwala sa dalawang yan.
Baka tinitiktikan lamang nila ang mananakaw dito sa bahay. Naku, Ginoo. Huwag niyo po kaming pag-isipan ng masama. Kami po'y mabubuting tao at may takot sa Diyos. Kami po'y naparito lang at magpapalipas lamang po kami ng pagod. At pagsapit ng umaga ay aalis din kami agad. Diyan sa labas ng bayan, maraming absangan na tapunan ng mga patay na hayop. Diyan kayo magpahinga. Sa piling ng mga kapwa niyong pulubi! Azur! Maghunos dili ka! Ah! Wala akong pakialam! Magsialis na kayo! Layas! Ipagpaumanhin niyo na po ang aking asawa. Ibig ko kayong tulungan, ngunit wala akong magawa. Nauunawaan po namin kayo. Maraming salamat na lamang po. Hintay, meron akong alam na lugar na maaari niyong pansamantalang tuluyan. Yun ay kung papayag kayo. Saan po? Sa Sabsaban, malapit lang dito. Sa Sabsaban? Mas mabuti na iyon, Jose. Talagang hirap na ako. Ngunit hindi yun ang maaari sa'yo, Maria. Pumayag ka na. Talagang hindi na ako magtatagal. Sasamahan ko na po kayo. Kay lamig ng gabi. Sinlamig ng pamumuhay natin dito sa Judea. Kailan kaya tayo mahango sa kapihan? Mga kasama! Bumaba ako ng bayan kaninang umaga. Alam niyo ba ang balita? Pinagpapadala ng Sir ang lahat ng Hudyo. Siguro upang makaliko pa siya na maraming buwis. Talagang kailangan na natin yun na tagapagligtas. Na ipinangako dinarasal-dasal ko sana'y buhay pa ako pagdating niya. Ano sa palagay niyo, mga kasama? Totoo kayang may pinangakong Mesiyas? Ano yun? Huwag kayong matakot. Taglay ko ang balitang ikagagalak ng buong bayan. Sinilang ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang ipinangakong Mesiyas. Ito ang palatandaan na matatagpuan niyo ang sanggol. Nakabalot sa isang lampin at nakahiga sa sabsaban.
Kagilagilalas! Hindi ako makapaniwalang dumating na sa gabi ito ang tagapagligtas. At isipin na lamang na isang anghel na nagbalita sa ating mga hamak na pastol. Ayon sa anghel, matatagpuan natin ang sanggol sa bayan ni David na nakaiga sa isang sabsaban. Kung gayon, dito sa Bilin, isinilang ang Mesiyas. Kaya tayo na, hanapin na natin siya. Tayo na. Papalapit na ako ng papalapit. Sa kinaroroonan na ng isinilang na hari, lalong nagdiningning ang talang sinusundan ko. Ginoo, may nabalita ka bang isinilang na hari sa Judea? Ako'y patungo sa kanya upang magandog. Ngunit hindi ko alam kung saan. Ang tanging gabay ko lamang ay ang maningning na talang iyan. Hinahanap ko rin ang sinasabi mong sanggol. At magmula pa sa aming bayan, sinundan ko na ang talang yan. Masdan mo, lalong magdiningning siya ngayon. At nalalaman kong malapit na tayo sa kinaroroonan niya. Magandang gabi sa inyo mga Ginoo. Ako'y nagbuhat pa silangan. At nakita ko sa mga bituin na ngayon daw isisilang ang hari ng mga... At nang makita ko ito'y, gumayak ako upang sundan ito. Makapagtataka, ganyan din ang nangyari sa amin. Kung gayon, iisa lang ang ating pakay. At tanging Diyos lamang ang makagagawa nito. Tama. Mga kasama, naglaho ang tala na wala ang ating gabay. Paano na kaya ito? Ang mabuti pa ay pumasok tayo sa lungsod ng Jerusalem. Magtanong-tanong tayo doon. Baka may makatulong sa atin. Tayo na! Napakalaki na ng hirap na tinis ko. Mula sa aking pagkabata hanggang sa piting kong ganitong katandaan ay wala pa rin pagbabago. Hirap at sakit pa rin ang aming tinaranas. Aming pina ang bayang ito. Diyos ko! Kailan kami giginhawa at mahahango sa ganitong kapihan? Kailan matutupad ang ipinangakong pagpapalaya sa amin? Oh, matandang sop. Bakit tila malungkot kayo? Tignan nyo. Tahimik at mapayapa ang gabi.
At kay ganda pa ng bituin sa langit. May dinaramdam ba kayo? Wala. Oh, ano bang wala nababakas sa inyong muka ang kalungkutan? Sabihin nyo lang. At nakahanda akong tumulong sa inyo. Nag-iisip lamang ako. Kung warin ko'y ilipas na lang ang panahon ng ganito na lamang. Walang anumang darating na pagbabago. Ang mga bagay na yan ay dapat nating alisin sa ating isipan. Umasa pa rin tayo sa dakilang araw na ipinagkakaloob ng Diyos. Hindi mo maialis sa akin ang malungkot. Lalo na naalala ko ang kasaysayan ng ating bayan. Sapagkat sa ngayon ay nasasakop tayo ng tatlong uri ng kapangyarihan. Tatlong uri ng kapangyarihan? Oo. Napakarami naman. Oo. Ang isa ay si Herodes na tetrarca ng Judea. Siya ang mainggiting hari na nakasasakop sa atin. Ang ikalawa ay ang Imperyong Romano na pinamumunuan ng gobernador at malulupit na tribuno at senturyon. Marami silang kawal na pawang biyasa sa pagigid ng pagdigma. At handa silang gumamit ng sandata habang sa sinumang nais na pabagsak sa Cesar. Ang ikatlo ay ang pinakamahigpit na kalaban ng ating bayan, ang Sanhedrin, ang kapulungan ng mga saserdote, Pariseo at Iskriba. Gumagamit sila ng pananampalataya upang magawa ng kaguluhan at panunulsol sa ating bayan. Sila ang lihim na kasabwat ng Imperyong Romano. Mga kasama, nakausap namin yung anghel doon sa parang. Naising na raw ang tagapagligtas. Totoo kaming sinasabi. Ang sabi ng anghel, makikita namin na isang sanggol sa isang sabsaban dito sa Bethlehem. Sino po ang sinasabi nilang tagapagligtas? Yan na marahil ang sinasabi sa hula ni Propeta Isaias. Na di umano ay panganganak mula sa lahi ni David. Ang isang batang lalaki. At tatawagin ito Emmanuel. Siya
ang kahangahangang tagapayo. Ang dakilang Diyos at walang hanggang Ama. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Maraming salamat po, Diyos ko. Ayun mga kasama, may liwanag na nagmula sa loob ng sabsaban. Baka yan ang tinutukoy ng anghel. Halika kayo, tignan natin. Sino kayo? Bakit kayo narito? Mga kasama, totoo ang sinabi ng anghel. Purihin ang Diyos! Pagpauman ninyo, Ginoo, kami po ay mga pastol at pinapunta po kami dito ng anghel. Ano ang ibig niyo sabihin? Isa pong pangitain. Ayon po sa anghel, matatagpuan namin na isang tagapagligtas. Maaari po ba namin siya makita? Ah, ganun ba? Sige, tuloy kayo. Narito ang sanggol. Maraming salamat, Panginoon. At ipinakita mo sa amin at tagapagligtas ng Israel. Isang araw na naman ang lilipas. Ngunit wala pa rin ang pinangakong tagapagligtas. Nagpayag sa akin ang Espiritu na hindi ako mamamatay hanggat hindi ko siya nakikita. Ngunit hanggang kailan ako maghihintay? Pagod na ako at matanda na. Ang mabuti pa'y maglibang na lamang ako sa loob ng templo. Jose, pumili ka ng panghandog. Ayon sa kautusan, 2 inakay na kalapati o bato-bato ang maaaring ihandog. Sige, 2 inakay na kalapati na lamang ang aking bibilhin. Tayo na, Maria. Maraming tao sa bayan at baka tayo gabihin. Ano, Ana? Wala ka pa rin bang nakikitang palatandaan sa ating hinihintay? Araw at gabi akong naririto, Senyor. Ngunit wala pa rin siya. Pagod na ako. Huwag kang mainip, Ana. Hindi tayo bibiguin ng Diyos.
Ang sanggol! Naririto na siya! Ginang, maaari ko bang makalong ang iyong sanggol? Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Tandaan mo, babae, ang sanggol na ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit amakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Simeon, siya na ba? Oo, Ana. At wala nang iba. Purihin ang Diyos sa kaitaasan sa pagtupad ng pangakong pagliligtas sa Jerusalem. Magbubukang liwayway sa atin ang araw na nasa kadiliman at nasa iyo, Panginoon. Maligaya na akong mahihimlay ng may buhay na pag-asa. Magpapaalam na po kami at maraming salamat sa inyong pagbati. Patnubayan kayo ng Diyos. Mala! Mala! Pili na kayo! Pili na kayo pangalan sa Diyos! Mala! Pili na kayo! Mala! Kaibigan, pangalan sa Diyos! Kalapati! Mala! Ginoo, maaari po ba magtanong? Ano po yun? Kami po'y galing pa sa silangan. At kung kaya kami naparito, ay upang Pangalan sa Diyos. ang bagong silang na hari ng mga Hudyo. Saan kaya namin siya matatagpuan? Hari ng mga Hudyo? Kaibigan. Kaibigan? Oh. May bagong silang na sanggol ba sa palasyo ni Herodes? Wala. Bakit ba? Kasi ang tatlong ito, may nahanap na bagong silang na hari ng mga Hudyo daw. Hari ng mga Hudyo? Ikaw ang taong napakadaling lokohin. Hindi mangyayari ang mga bagay na yun. Alam mo namang, ganib si Haring Herodes. Kung mayroon man, malamang ipinapatay niya na ang sanggol na ito. Maliban lamang kung anak niya ito. Oo nga, no? Mga Ginoo, baka po nagkakamali lang kayo. Wala pong isinilang na bagong hari dito. Hindi kami maaari magkamali. Sinundan namin ang tala naging aming patnubay. Hanggang dito sa Judea. Ngunit ito'y biglang naglaho. Naglahong tala naman ngayon? Teka, ang mabuti pa uwi, magpunta na lamang kayo kay Haring Herodes. Baka po makatulong siya. Mabuti pa nga mga kasama. Isanggunin natin ito sa hari. At yakagin natin siya sumama sa atin. Tayo na. Bakit mo naman pinapunta ang tatlong yun sa hari? Utak lang, kaibigan. Sa mga sinabi ng tatlong baliw na yun,
Tiyak, napugot ang ulo nila. Haring Herodes. Kaya ngayon, kaibigan, sabihin mo, sino napakadaling lokohin? Ako ba? Ewan ko sa'yo. Weh, diyan ka na nga. Kailangan dumalaw ako kay Emperador Augustus sa Roma. Nawawala na siya ng tiwala sa aking pamumuno dito sa Judea. At ito'y kagagawa ni Agrippa. Tama yan, Herodes. Sampay mo siya. At alay ng ginto. At mga batong hiyas. Sa pamamagitan nito, ay maaaring may balik ang pagtitiwala niya sa iyo. At nang sa gano'n, manatili sa iyo ang trono ng Judea. Maganda yung naisip mo, Maligos. Ikaw, Maligos, wala ka bang imumungkahi upang mapasaya ko siya sa aking pamumuno? Ano? Ang tagal mo namang mag-isip. Ay, mahal na hari, magpagawa po kaya kayo ng rebulto ng Cesar. Nayari sa lantay ng ginto at ipalagay natin sa harapan ng templo. At saka po siya natin anyayahan. At kapag nakita niya ang rebulto, isipin niyang tapat ako sa kanya, di ba? Hindi lamang yun, mahal na hari, at baka gantimpalaan pa niya kayo. Tama. Herodes, sa palagay ko'y kabaliktaran ang nangyayari. Hindi papayag ang mga Hudyo. Baka lalo silang maghimansik. Lalong daraming rebelde. At lalong magkakagulo. Oo nga. Galit ang mga Hudyo sa mga Romano. Ngunit ano ang gagawin ko? Sundin mo ang payo ko. O ano? Ano yun? May mga tao sa labas. Ang tingin ko po ay mga hari. At ibig po ay makausap. Mga hari? Ilan sila? 3 po sila. At may mga dalang handog. Sige, papasukin mo sila. Nagpupugay po kami, mahal na Haring Herodes. Kailangan namin ng tulong niyo. Ay nahanap kami isang sanggol. Sino sanggol? Ang sanggol na tatanghaling hari ng mga Hudyo. Tatanghaling hari ng mga Hudyo? Kung gayon, hindi nyo alam na ako lamang ang hari sa lugar nito. Mga taga-saan ba kayo? Kami po ay nagbuhat para silangan. Nakita namin ang kanyang tala. Kaya't naparito kami upang sampayin siya. Sampayin siya? Herodes, itanong mo sa sacerdote at escriba at isang guni mo ito sa kanila. Kung totoo nga ang sinasabi nila, mayroon ka nang makakaagaw sa trono pagdating ng araw. Hindi. Di ako papayag. Sabihin niyo sa akin, meron bang nakatala sa kasultan? May sisilang na hari ng mga Hudyo. Meron po, mahal na hari, ang ipinangakong Mesiyas. Siya po'y nakadakdang ipanganak sa Bethlehem. Sapagat ganito po ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Judea, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan sa Judea, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno at mamamahala sa aking bayang Israel. Herodes, ang Bethlehem ay sakop ng iyong kaharian. Mayroon kang kapangyarihang gawin ang anumang naisin mo sa lugar na iyon. Alam ko na ang aking gagawin. Mga Ginoo, narinig nyo ang sinabi ng mga sacerdote at eskriba na sa Bethlehem daw matatagpuan ang hinahanap ng sanggol. Puntahan niyo siya. Hanapin ninyo. At kapag natagpuan nyo, ipaalam nyo kaagad sa akin. At nang ako na may maparundin. Umasa po kayo, mahal na hari. At maraming salamat sa pagtanggap niyo sa amin. Sige na, at malayo-layo pa ang inyong lalakbay.
Sundan mo sila. Kailan naman nakatanda? Isilaw. Ang hari ng mga mundo. Hindi po nakatala sa kasulatan, mahal na hari. Maaaring matagal pa. Ngunit, maaaring ngayon na po. Katulad po na sinabi niyo ng 3 panauhin. Kaululan! Napakatagal naman ni Adamatorius. Panginoon! Wala pa sila. Panginoon, Ano yun? baka sila'y napapalaban na sa lungsod. Di maaari yun. Kilala ko si Adamatorius. Madulas ang dalawang yun. At si Polirye, salubugin ninyo sila. Panginoon Dimas, narito na po kami. Maligayang pagdating sa inyo, Adam o yes. Panginoon. Panginoon, Ano na ngayon ang lagay sa lungsod? marami pong tao sa lungsod. At sabi ng ilang kapanalig natin, meron daw isinasagawang pagpapatala. Ito raw ay utos ng Sasar. At hindi lang po yung Panginoon Dimas. May 3 dayuhan pumasok sa lungsod. Marangal ang kanilang pananamit. At ang sa tingin ko ay mga dugumbugaw sila. Mga dugumbugaw? Opo, Panginoon. Ano ang paking nila? May hinahanap silang sanggol. Ayon sa kanila, ito raw ay tatanghaling hari ng mga Hudyo. Hari ng mga Hudyo? Kaya sa palasyo ni Herodes, namin sila pinapunta. Hinihintay namin ang paglabas nila, kaya kami nagtagal. At sila'y maglalakbay patungong Bethlehem. Tiyak na daraan sila sa kabilang bayan at aabutan pa natin. Kung gayon ay marami pala tayong maaabot ang mga mangalakal. Sige. Adam or yes? Panginoon. Panginoon. Kayo na muna ang bahala dito. At ako na ang hahabol sa 3 dayuhan. Abangan ninyo mga mangalakal na magdaraan. Ngunit ito lamang ang pakakatandaan ninyo. Huwag ninyong sasaktan ng mga bata. Mga babae, lalong-lalo na matatanda. Maliwanag ba? Maliwanag po. Sige, sakutan na tayo makita-kita. Gaw, sumama ka. Mga kasama, titignan ko ang galing ninyo sa paghawak ng sandata. Ipakita ninyo ang husay ninyo sa pakikipaglaban. Ikaw, dito. Hoy, ikaw, labanan mo siya. Mag-usahin nyo! Bumangon ka! Sige pa! Ano? Ayan, Sandali! Mga kasama, may dumarating. Tila mga mangangalakal. Magsipaganda kayo. Ikaw, doon ka! Ikaw, doon! Malaki ang kinita natin ngayon. Tignan mo, naging 3 ibayo ang ating puhunan. Ikaw lang eh. Ayaw mong maniwalang madaling lokohin ang mga mamimili sa bayan. Tignan mo, pati buwis na bawi natin. Magsito! Kung hindi ibig mamatay! Opo! Maawa kayo! Maawa! Sa mga tao niloko nyo, sige, ibigay sa amin ng mga salapino at pati mga dala-dalaan. Madali! Nababagay sa'yo! Matapang ka! Dalihan ninyo! Tayo na, mga kasama! Ha? Walang ya! Salapina, naging bato pa! Kasalanan mo kasi ito eh. Kasalanan mo kasi ito eh. Hindi tayo ng loko. Baka hindi nangyari ito. Teka, bakit ako sinisisi mo? Kanina lang tuwang-tuwa ka sa kinita natin, tapos ngayon ako pa may kasalanan? Pwe! Diyan ka na nga! Kuhaan mo ba ang sinabi ng 2 matanda sa templo? Kinakabahan ako. Baka kung anong mangyari masama sa aking anak. Huwag kang magsalita ng ganyan, Maria.
alalahanin mo kung paano mo ipinaglihi si Jesus. Naniniwala akong siya ang ipinangakong Mesiyas, kaya walang mangyayaring masama sa kanya. At kung mayroon man, narito ako upang kayo pangalagaan. Ngunit Jose, ang sinabi ko ay hula nila. Baka kung anong mangyari masama kay Jesus. May mahalagang tungkuling gagampanan ng Mesiyas dito sa mundo. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili. Lalo ka na, ang bawat paghihirap ay may kapalit na ginhawa at pagtatagumpay. Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin. Kami po'y mga alipin niyong handang sumunod sa kaloob ninyo. Tayo na Maria, at lumalamig na ang gabi. Ayun mga kasama, marahil ay dito na natin matatagpuan ang sanggol. Yung daya po. Walang tao dito. Hindi kaya naliligaw tayo? Palagay ko hindi. Masdan nyo ang tala sa sabsabang ito tumigil. Baka sinasabing, ito ang lugar na hinahanap natin. Oo nga. Ngunit nasa ng sanggol? Ang mabuti pa mga kasama, pagkantay tayo at baka dumating sila. O kung hindi man, pagtanong tayo sa mga pastol na nagpapahinga rito, wala namang mawala kung gagawin natin ito. At makapagpapahinga pa tayo. Tama. Pagod na rin ako sa 8 araw na paglalakbay. Tayo na. Jose, may mga tao. Sino kaya sila? Ewan ko. Baka mga pastol lamang na nagpapahinga. Halika na. Mga kasama, may dumarating. Baka ito na sila. Magandang gabi po sa inyo. Ano po may paglilingkod namin sa inyo? Nais po namin dalawin ang anak ng Diyos, ang bagong silang na Mesiyas. Sinundan po namin ang talang yan, kaya kami nakarating dito sa inyo. Mukha nga pong malayo ang nilakbay nyo. Taga saan po ba kayo? Ako'y nanggaling pa sa malayong bayan ng Arabia. At kung kaya ako naparito, ay upang mag-alay at magpugay sa Mesiyas. Ako naman po ay nagmula sa Persya. Naglakbay ako upang sambay na mananakop. At ako naman po'y nagbuhat para sa Saba. Nais ko po sanang makita ang tunay na hari bago ako bumalik sa aming bayan. Kaya't sana po'y pahintulutan yung makita namin ang inyong anak. Isa pong malaking karangalan para sa akin ang pagdalaw nyong ito. Tuloy po kayo. Narito po ang sanggol. At siya naman po ang aking asawang si Maria. Tuloy po kayo. O hari ng mga hari, tanggapin mo ang kayamanan dala ko. Pagkat ikaw ang kayamanan ng buhay. Tanggapin mo, Panginoon ko, ang mabangong insenso, tanda ng iyong kabanalan. Ang birang ito ay inaalay ko ng buong puso o aming mananakop. Kahit buhay po namin, iaalay namin para sa Kanya. Magpapaalam na kami, Ginoo, at nang makapagpahinga na rin kayo. Maraming salamat po muli. Salamat sa Diyos. Ngayon ay makakauwi na tayo sa ating mga bayan. Umiba na kayo ng daan. Huwag niyo nang ipaalam kay Haring Herodes na natagpuan niyo ang sanggol, sapagkat ipapapatay niya ito. Sinasabi ko na nga ba,
may masamang binabalak yung Hari Herodes na yan. Kung gayon ay, dito na tayo dumaan at baka masundan pa tayo. Tayo na. Magbangon ka, Jose. Dalin mo agad ang iyong mag-ina sa Egypto. Huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hinahanap ni Herodes ang sanggol Di ba tayo mag-major tatlo? Maria! Maria, gumising ka! Balutin mo ang bata. Aalis tayo ngayon din. Bakit? Saan tayo pupunta, Sa Jose? Egypto. Ibig ipapatay ni Haring Herodes ang bata. Tayo na, madali! Hanggang dito na lamang po ang ating pagtatanghal ngayong gabi. Bukas sa parehas na oras ay inaasahan po ng Samahang Cruz Sanayon Incorporated ang inyong pagdalo upang saksihan ang ikalawang bahagi ng A Child Called Jesus.